Blessed are the poor in spirit, for they shall inherit the kingdom of God. Magandang buhay mga ka-TH. Meron tayong natanggap na magandang video rito. Ito'y nagpapakita ng mga signs for treasures kagaya nito. Ang kahulugan niyan ay parang U na nakatagilid. Letter U. Ayan. Ang kahulugan niyan ay merong tunnel. At yung dot ay nagdetermine niya ng layo. Okay, ayan, paulit-ulit yung parang litrang U. Pero itong sa baba ang mas maganda. Kasi yung bato, tinapyas yung harapan ng bato. At sa bandang unahan naman ay narito ang sign ng treasure under the rock. Okay, meron siyang mababaw na sea. At may parang triangle or dot sa kanyang baba. So yan ay legit marker. At lalo na ang harapan ng bato ay parang may bilog. Mamaya atin bigyan niya ng graphic analysis. Atin i-analyze by drawing para lalong maintindihan sa dulo nitong video. Okay, so ano bang meron dito sa site ni ka-TH? Ito yung sinabi ko na tinapyas. Ayan. Ayan, yung gilid ng letter U, ayan, ay biniyak yung bato. Diba? Klarong-klaro yan. Ngayon, ang maganda diyan, hanapin kung nasaan yung biyak na bato na yan. Ang biyak ng bato na yan, yun ang ginawang parang lapida or takip sa ibabaw ng lupa. At sa baba niyan ang entrance. Ito, ayan. So ang kalahati niyan ang hanapin. Kung saan yun nilagay, doon yun. Doon ang kanyang digging spot. Kaya nasabi ko na legit na marker ito dahil merong mga counter sign. Ito yung harapan, no? Parang klaro naman yan, talagang biniyak siya. So yan lang ang sikreto, ang kabiyak niya ng hanapin. Ito naman, no? Ang klarong-klaro yan. Parang dalawang mata siya. Okay, parang dalawang kilay. At meron siyang parang trompa pero mababaw lang sa kanyang kaliwang pisngi. Okay, mamaya atin din ito bigyan ng graphic analysis. Okay, so maganda ang site kasi merong counter. Ang isang sign ay merong counter sa unahan na another sign. Yun ang maganda kapag merong mga counter signs ay pwede talagang legit marker for treasures. Ito, biyak din to na bato pero hindi ito yung kabiyak nung isa kasi maliit siya. Itong isa malaki to eh. Ayan, no? Ang tipak niyan kung nasaan, yun ang hanapin. Hanap pa tayo ng ibang signs. Ito naman, meron dito. Ito, meron siyang mababaw na heart. At merong dalawang guhit sa baba niya. Ito. Yan yung dalawang guhit sa baba. And then bandang ibabaw ay merong manipis na heart. Ayan, heart siya pero mukhang manipis. Okay. So counter sign pa rin siya ng iba pang marker sa unahan. Baka ito yung kung napansin niyo, baka ito yung kabiyak na bato. Kasi parang ganun na hugis noong biniyak na bato doon sa unahan. Baka ito yung kapares. At kung mangyari, tingnan nyo ng maayos ang puzzle niya. At kung magkasya doon sa nabiyak na bato sa unahan, yung kanina na tinignan natin, kung magkasya siya, so yan yung kapares. So pwedeng narito ang item sa lugar na ito.
Ito, meron siyang bibig, merong mata. Ayan. Okay, so magandang mga markers, magandang countersigns. Ang maganda talaga rito ay pagkatapos nyong i-analyze ay gamitan nyo ng scanners ang ating mga tinuturo na area. At kapag nag-detect or kahit mga dowsing rod ang gamit nyo, kapag doon nag-iikis o umiikot ang locator nyo sa mga tinuturo ko, well, ibig sabihin ay pwedeng may laman. Kaya pwede kayong makakuha dyan. Ito, ganda niya ng ano. Okay, so atin na ito bigyan ngayon ng graphic analysis. Okay, dito tayo mag-umpisa mga katiat. Sa bato na ito ay mayroong marka na ganito. Itong dito ay parang triangle siya or heart ba yan na maliit. Itong dito ay manipis lang yan. So hindi yan marker. Ito ay pwedeng ginawa to. Yan ay nagsasabi na mayroong item sa palibot niya. Okay, ito ay direksyon din ito. Parang ano siya, Indian pana, nakaganyan. Nakaganyan siya. Oh. So ang tinatarget nito ay dito. Meron kasing countersign ito dito na banda. Meron siyang countersign na baliktad, ganyan. Kaya yun ang ating titingnan ngayon. Okay, pero meron din tayong ano nito. Bago tayo pupunta rito ay ito muna ang tingnan natin kasi matulis to na bato, nagaganyan yan. At pwedeng itong guhit dito ay pwedeng nagtuturo yan papunta dito. Okay, pwedeng hindi ito ang tinuturo niya. Pwedeng nandito lang sa harapan itong matulis. Kasi kung ito ang sundan natin, yan, kung may bilog dyan at may linya dito, ang direksyon yan ay papunta rito. Ngayon merong bilog pero walang linya. Merong bilog pero merong linya dito papunta dito. Kaya ito ang mas importante na portion. Pero tingnan nyo rin ito, itong tinuturo dito. Kasi itong sign dito na nakaganyan ay ang turo niyan ay sa likod. Itong sa harapan lang ang nakaturo dito sa countersign na letter U. Kaya pwedeng dalawa ito, pwedeng meron dito, ito 3 meters lang galing sa tulis na ito, 3 meters. Test dig nyo ng 2 meters deep, 2 meters na lalim. At pagkatapos niyan, kung walang makuha, punta na kayo rito kasi merong countersign. So hanapin natin yung countersign. Ito yan. Ito yung countersign niya. Nagaganyan, no? So ang ganyan na parang litrang U, nagsasabi na merong tunnel, merong hukayin, meron silang hinukay. At kung itayo natin yan ay nagaganyan yan. So yan ay tunnel na vertical. So kapag ganyan na vertical tunnel, yan ay giveaway. Yung tunnel na J, yung nakaganyan, yun ang mga malalim na tunnel. So ito'y giveaway. Kaya ang puntahan natin ay ito ang turo niya. Baliktad to kasi letter U ito. Parang letter D. Ang D, kapag ganyan, ang turo ng D ay ganyan, pakanan. So ito ganun din. Kung yan ay C, dito ang turo niya. Pero hindi yan C. Yan ay parang U na means tunnel. Kaya dito ang turo niya. Ngayon itong surface ng bato, hinati kasi yan. Biniyak. Kaya mahalata natin na merong gumalaw sa kanya. Merong sadyang bumiyak. So makita natin yan dito. Ito yon, biniyak. At nakaharap siya dito. At ito naman na bato, meron siyang heart.
at saka dalawang linya sa baba. Kaya legit marker siya. So ito, kitang-kita ayan. Ito na guhit ay dito talaga nakaturo siya, ito na bato. And then ito na bato, nakaharap siya dito. Kaya merong counter sign. Maganda siya kasi merong counter sign. Kaya ang pinaka nito, pinaka malaki kung meron man na dalawang item, ito yung pinakamalaki. Itong number 2 natin. So ito na portion, tong bato na may heart. Okay, tingnan muna natin ang close up nitong ito yung biniyak na dito nakalagay yung yung nagaganyan na U. Yan diyan sa gilid. Ito, meron siyang mata. Ito yung biniyak. Kaya ang hanapin nyo ay ang kabiyak niyan, kung nasaan yun ang lugar na hukayin nyo. Kung matagpuan nyo ang kabiyak niyan, so nakaharap siya sa bato na may hugis heart. Ito yan dito. So yan na yung ating tingnan ngayon, yung bato na hugis heart. So ito na yan, bato na may tatak na heart pala, hugis heart naman nasabi ko. So meron siyang dalawang. Itong isa parang may arrowhead na gaganyan. Itong isa ay pababa. So pwedeng ang item nito, una talaga nito, ang item ay narito lang sa kanyang harapan. Ito lang ang sundan na arrow. So dito yan na portion ang hukay. Okay, sa gilid lang mismo ng bato, sa harapan. Huwag sa ilalim ng bato kasi babagsak siya. So example, ito yan. Ito yung heart, dalawang guhit. So ang hukay nyo ay distansya lang kayo ng 1 to 2 meters. Distansya yan sa bato. At dito kayo maghukay. Ito na portion. At kung wala kayong makita sa 2 meters deep na test dig, ay pwede kayong pumunta sa under. Dito kayo pupunta sa under nitong bato. Kasi pwedeng treasure under. Pero hindi, huwag kayong maghukay kaagad dito kasi ang bato ay gugulong ang bato kung galawin nyo itong lupa. Kaya mag-vertical muna. Vertical muna kayo ng 2 or 3 meters bago kayo mag-drift papuntang ilalim, treasure under sa bato. Okay, at ang nito, pangatlong paghanap, ito yung number 2. Ang pangatlo ay pwedeng dito yan nagturo sa likod. Kasi ang hapon palagi silang baliktad. Tulad nito, ang arrow ay dito nag-point. So pwedeng baliktad yan na papunta siya dito. Ayan, so number 3 lang ito. Panghuli na yan na na remedy kapag wala talagang nakita sa 1 and 2 ay tirahin nyo na ang likod. Anyway, test dig lang naman yan ng 2 meters. So hindi kayo mapurdoy, hindi kayo makagasto ng malaki kasi test dig lang muna. Okay, at ito yung pang-apat na paraan sa paghanap. Ito yung tinapyas na bato, biniyak ang harap at mayroong ganyang sign, letter U. Kung sakali na hindi yung bato na may heart, kung sakali lang kung hindi ito yung tinuro ng letter U na nagsabi na tunnel, ay pwedeng ang tinuro ng letter U mismo ay ang harapan ang lupa sa harapan nitong bato na ito. Okay, tingnan natin yung kabuuan na view. Merong heart dito, di ba yung meron siyang guhit na may arrowhead na gaganyan. And then yung isa ay nakaturo palikod papunta doon. Ngayon kung ito ang ating lagyan ng focus, so
So ibig sabihin ay pupunta siya rito. Okay, at pwede rin na itong isang linya na narito ay nagsasabi na nasa likod. So ito yung bato. Ito yung bato na may heart. So kung ang likod ay paganito at dito rin ang turo sa likod. So nakuha niyo ba ang aking iniisip? Dahil sa tinapyas ito at hindi natin makita kung saan ang kabiyak niyan. So i-try niyo ito na portion mismo sa harapan niya, in between, sa pagitan nitong bato na may heart. Ito, bato na may ito heart. Ang pagitan niyan, hukayin niyo ng 2 meters. At kapag makita niyo yung biyak na bato nito, ang kabiyak niyan ay ganito na itsura. Kapag binaon nila sa portion dito, kapag nilagay nila, kapag nahukay nyo dyan, nakita nyo yung biyak niyan. Okay, so jackpot na. Diba? Ano ba bang iisipin natin bakit ibinaon yung kabiyak na bato? So yun na yung pinakatakip sa item. Kasi yan ay mga giveaway lang. So expect tayo pinakamababaw 2 meters hanggang 5 meters. Kasi creek siya. Okay, hindi ganong malalim ang pagkabaon sa creek. Kasi water table, water trap siya. So ito yung ating pang-apat, pero pwedeng unahin nyo yan. Kasi maganda ang ano ng mga science, bakit biniyak? Kung gamitin natin ang ating analogy, bakit biniyak? At bakit nasa pagitan siya ng heart, bato na may heart? Kasi itong dito, nagsasabi ito ng basta't mga malalaki na bilog, 5 meters yan. Look, in 5 meters around, survey, kapag may mga malalaki na ganyan, 5 meters in circumference. Ngayon, kung itong dito ay 5, and then ang kalahati niyan ay pabalik, ay 2.5 meters. So, pasok siya sa circumference na 5 meters. Kaya yan, gamitan nyo na rin ng mga katiyats, ng kung ano mang gamit nyo dyan, dowsing ba o kung anong mga manual na gamit nyo. Try nyo ito pag-detect ko. Yung una ay dito tayo una. Diba sa likod tayo, detect nyo ang likod, dyan lang. And then dito, detect nyo tong dito banda sa harapan, pero distansya ng 1 meter mahigit to 3. And then itong dito, yan, yung sa likod naman, itong tinuro nitong guhit na ito, yan. So dito yan banda. So yan lang yung 4. I-try nyo pag-detect sa dowsing nyo. Mura lang naman yung mga dowsing. Ang shipment niyan ang mahal. Ngayon, kung saan dyan sa 4 na yan ang talagang malakas, ito ba? Kung saan dyan ang talagang malakas na detection sa inyong gamit, malakas ang ikot kung locator, ayun yung unahin nyo na item. Basta't sa aking analysis ay ito yung mga digging spot na hukayin nyo. Ganyan talaga sa treasure hunting. Kami ng grupo ko ay meron kaming mga gamit. Noong una ay parang reliable talaga ang mga gamit. Pero sa katagalan, dahil sa detect ng detect, scan ng scan, meron namang ma-scan. Pero magtaka ka pag hukay wala. Kaya in the end, mawala ang gana mo sa gamit. Pero maganda rin ang may gamit. Kasi pag nandyan talaga yan at matatamaan ng gamit, ay talagang mag-detect. Ang dami kasing mga tinatawag na decoys and minerals. Decoys and minerals ang kalaban ng may mga treasure gadgets. Yung may mga gamit, yun ang kalaban. Minerals
plus decoys. Yung hindi mga treasure pero nag-detect. Okay, so good luck sa inyong site dyan, mga ka-TH. Sana ay patnubayan kayo ng buong may kapal at i-guide kayo kung saan kayo maghukay. Ako'y magpaalam na. God bless us all.